sa ating LSPU online youth tambayan. So alam ko po ang bawat isa is very excited sa gagawin ng Lord ngayong gabi. At alam ko na nandun yung pagkilos ng ating Panginoong Diyos. So bago tayo magsimula, acknowledge muna natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muna yung mag-opening prayer. So back to you, boss. Ayan. Tayo po ay manalangin. O Heavenly Father, O Panginoon ng Jesus name, Lord God, Lord, purihin ka, dakilaan na iyong ngalan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa muli, sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa Youth Fellowship, Lord God, ng NSPU. Lord, ikaw may taas, ikaw ang mapurihan namin, Lord God, sa programa nito, Lord God. Lord, ikaw ang maging sentro ng Jesus, Lord, sa magdadala ng salita, Lord God. Lord, tago mo po siya sa inyong likuran at tangay salita mo lamang, Lord God, ang mamamutawi sa kanyang mga labi. Lord, maanisip namin ito, Lord God, ng malinaw at maunawaan namin, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Lord, with your help of your Holy Spirit, andun yung katagumpayan, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, at sa programa nito, Lord God, sa youth fellowship na ito, Lord God, ng LSPU, Lord God. Lord, hindi namin ito hayaan na ang kaaway kumilos si Lord God, yung internet connection na paputol-putol, Lord God, Lord, yung audio, Lord Jesus, Lord God, hindi namin ito hayaan na magtagumpay. Lord, ikaw, hawag ka to, Lord God, sa mga technicalities, Jesus, Lord, muli, maraming salamat, Panginoon. We claim the victory upon this youth fellowship na ito, Lord God. Jesus' name, we pray, our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Bossing, sa ating napakainit na opening prayer. So muli, magandang gabi po sa bawat isa at sa mga nanonood ngayong gabi. So alam ko po naka-live tayo. So magandang gabi po sa bawat isa. And acknowledge ko lang din po ang mga nandito sa ating Gmeet. Yan. So magandang gabi sa iyo, Ate Jenny. Ayan, Kuya Kirby, yan, Boss OJ, si Kuya Matthew, yan si Kuya Dano, si Kuya Ivan Tapar, si Mami Aya, and si Pastora Susan. At sa bawat isang nakikinig ngayong gabi. So, ayan, so magandang gabi po sa bawat isa. So, bago po tayo dumako sa ating pong Word of God, tayo po muna ay magkamustahan. Yan, tawag po ako kahit dalawa lang po. Ayan. Yan, tawagin ko po Ayan, siguro si Ate Jenny. Ayan, Ate Jenny, kamusta ka? Ayun, hello po. Okay naman po ako. Yun, nagpapasalamat po ako sa Lord sa patuloy na pagsama niya. And yun po, tapos thankful din po ako kasi tapos na po yung first sem namin yun. Second sem na po, start na and malapit na po mag-end school year. Yun, nagpapasalamat po ako sa paggabay po ng Lord, sa wisdom and knowledge, and then sa protection po na ipinagkakaloob niya po sa akin sa pag-aaral. Yun lang po. Thank you po sa Lord. Amen. Praise the Lord. Ayan, thank you Ate Jenny. Tunay nga napakabuti ng Lord sa bawat isa at sa bawat nag-aaral. Talagang medyo mahirap pero nandun yung pagsama, yung wisdom at knowledge sa patuloy na pinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa ating mga estudyante. Yan. So, hi Ate Pam. Ayan, magandang gabi sa iyo. So, nasa kamustahan pa lang naman tayo Ate Pam. So, ayan. Sino pa po ang gusto magpasalamat sa Lord? Ayan, taas lang kayo ng hands kung sino yung gusto magpasalamat sa Lord. Ayan, huwag na kayong mahiya. Ayan. Siguro tawagin ko si Kuya Matthew. Ayan, Kuya Matthew, kamusta ka? Anong gusto mo magpasalamat sa Lord ngayong gabi? Ayan. Okay naman po. Papasalamat po ako dahil po sa nakauwi po ako dahil po ako galing sa field trip po. Kaya hindi po ako naka-attend. Maraming salamat po. And praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Lord, yung safetyness talaga ng bawat isa sa atin. At yan, thank you Lord dahil patuloy na ginagabayan at iniingatan po ang bawat isa sa atin. Saan man tayo dumako ang ating mga pangyapak. At alam ko na patuloy na nandun yung pag-iingat sa atin. So ayan, feeling ko last na si Ate Pam. Ayun Ate Pam, ang gusto mo pagpasalamat sa Lord ngayong gabi.
Hello po, ayun po gusto ko lang pong ipagpasalamat sa Lord, yun nga po na nakatapos na po kami nung ilang buwan ng ano po, nung first sem po kasi simula bukas may pasok na po ulit kami and second sem na po. And yun, thank you sa Lord kasi nandun yung pagsama niya talaga, yung guidance niya sa bawat bagay na ginagawa, yung wisdom and knowledge na nagmumula sa kanya kahit na nandun na madami talagang challenges sa mga ginagawa kasi sunod-sunod, nakalatag na lang talaga yung mga activities, ganyan. And may mga activities na, final activities na sunod-sunod yung deadline and performances. Pero thank you sa Lord kasi yun nga, napagtagumpayan and nalampasan din. Thank you sa Lord kasi na-survive yung first sem and praying na ayun sa this sem makasurvive ulit po. Ayun lang po. Amen. Thank you, Lord. Talagang tapos ng mga mga sem ng bawat isa, talagang nandun yung pagsama ng Lord yan sa pag-aaral ni Ate Pam. Ayan. Thank you, Lord. Ako din gusto ko magpasalamat sa Lord. Ayan, dahil nag-celebrate ako ng birthday ko nung February 13. Ayan, salamat sa Lord. Ayan, sa patuloy na kabutihan niya sa akin. Yan, salamat sa Lord sa panibagong taon na pinagkaloob niya sa akin. Ako po ay nabe-bless kasi talagang nandun yung katugunan sa bawat prayers. And yun, talagang pinagpapasalamat ko kasi yung pinag-prayer and fasting ko nung January, talagang ayun, yung pangalawa natupad siya. Thank you, Lord. Talagang nandun yung pagsama niya sa akin. Yan, bago matapos yung February, talagang binigay ng Lord yung hinihingi ko sa work. Ayun, thank you, Lord, dahil nandun yung pagsama at panibagong taon na ako'y sinamahan ng Lord at yung kalakasan. Amen. Ayun. Kaya maraming salamat po sa Lord. So yun po, yung mga nais na po mag-testify at magbahagi po ng kabutihan ng Lord sa buhay ng bawat isa, ay i-reserve po yan natin next week. At tayo po dadako na po sa pinakamahalagang part ng ating fellowship, ang salita po ng ating Panginoong Diyos na dadalhin po ng ating napakagandang pastora, Pastora Susan Evangelista. Magandang gabi po, Pastora. Good evening. Good evening. Maraming salamat. At welcome sa ating LSPU Bible Study. Hallelujah. Praise God. It is an honor na muli na makapag-share ng love ng ating Panginoon. Praise God. So, bago muna tayo magsimula, tayo muna ay mag-praise sa Lord sa kanyang pagsama. Hallelujah. Let us continue to acknowledge our God na apart from Him, we can do nothing. Yes, Lord. Hallelujah. We continue to invite your presence, O God, Holy Presence. Kahit kami, Panginoon, ay nasa online, Panginoon, Lord, we declare and we know and we believe na Ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. And we know, Panginoon, na patuloy mong aabutin, Panginoon. Iko-connect ang aming mga spirit, Panginoon, through your word, O God. Hallelujah. At patuloy na Ikaw ang patuloy na mangungusap sa aming mga puso, Panginoon. The revelation of your word, Panginoon, ay patuloy naming marireceive sa gabing ito, Panginoon. Through the help of the Holy Spirit, Panginoon, na siya mangungusap sa amin. Lord, continue to guide us and continue to be with us, O God, as we meditate your word, O God. Hallelujah. Ikaw po ang patuloy naming pinupuri at pinaparangalan sa aming kalagitnaan. Receive all the glory and honor, O God. This is our prayers in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So sa group ng LSPU, welcome muli sa ating Bible study. Praise God. Nung nakaraang Sunday, ay nagdaos tayo ng ating LCM. At ang ating naging bisita ay si Pastor Nilo Casela. So praise God sa isang matagumpay na gawain at nag-enjoy. Hallelujah ang bawat isa doon sa ginanap na celebration ng Araw ng Mga Puso. Praise God. At sabi ko nga, araw-araw naman sa atin ay araw ng mga puso sapagkat patuloy na nararanasan at nararamdaman natin ang pag-ibig ni Lord. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, sa gabing ito, ay nais kong i-share sa atin yung paring love, amen, ng ating Lord.
Praise God dahil ngayon naman ay February pa rin at Love Month ay nais kong lubos-lubusin na. Hallelujah. Ang topic ng about love ng ating Lord kasi ang sarap i-meditate ng pag-ibig ni Lord sa atin na hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi nawawala at ito ay nananatili. Kaya ang ating topic for tonight is about love, love that lasts. Amen. Ang pag-ibig na walang katapusan o nananatili. Amen. Love that lasts, na tumatagal. Pag-ibig na tumatagal. Praise God. At ang sabi sa Malakay, ang ating pinakateksto, Malakay chapter 1, verse 2. Ang sabi ganon ng Lord dito, I have loved you, says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord, yet I have loved Jacob. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Dito sa una palang talata ng Malakay chapter 1, sa kabila ng bakit sinabi ng Lord na I have loved you. Kaya doon sa ating topic ng ating LCM, ay 'di ba ang pinaka-team din natin ay I have loved you or love you, Sinabi ng Lord na mahal ko kayo, At ay sa Jeremiah, pero dito sa Malakay, makikita natin dito yung conversation sa Malakay na makikita natin sa kabila ng napakaraming kasalanan ng kanyang bayan, 'di ba? May mga conversation dito sa Malakay na nakikita ng Lord na sa kabila ng mga makasalanan, ang mga tao na kanyang na tao noong unang panahon, ang unang sinabi pa rin ng Lord is, I love you. Amen. Mahal ko kayo noon pa man, ang sabi ng Lord. Mahal ko kayo noon pa man. Mahal ko pa rin kayo hanggang ngayon. Amen? At makatitiyak kayong mananatili ang pagmamahal ko sa inyo magpakailanman. Iyan ang ine-express ni Lord sa atin. The love that lasts. Yung pag sinabing last, ito ay tumatagal. Yung pagmamahal ng Lord sa atin ay walang katapusan, walang boundaries, walang pang-eternal ba? Amen? Sa madaling salita. Kaya sinasabi ni Lord na makatitiyak tayong mananatili ang pagmamahal ng Lord sa atin magpakailanman. Kasi sinabi niya dito, I have loved you, says the Lord. Amen? Kasi nakikita niya ang mga tao noong una, na talagang walang patient, na talagang iba-iba ang pangit na mga negative na naririnig ng Lord sa kanila. Subalit, naandun pa rin ang wagas na pagmamahal ng ating Lord. Kasi talagang grabe ang pagmamahal ni Lord sa atin. Ito yung nais nating i-meditate ngayong gabi, yung dakilang pagmamahal ng Lord, the unfailing love and the love that lasts sa atin ng ating Panginoon. Kasi ang pinakapundasyon natin kung bakit tayo yung ating relationship sa ating Lord ay yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? That we have loved God. Amen? Kaya binuksan natin at siya at tinanggap natin sa ating buhay kasi mahal natin si Lord. Amen? Sa puso. Sabi nga, ang ating relasyon sa Panginoon hindi sa nguso, kundi sa puso. We take it by heart na talagang kinilala natin ang Lord sa puso at hindi lamang sa isip, kundi ito ay nasa puso. Pinaka-foundation natin is the love of God. Amen? Kaya sabi nga dito sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, ang sabi dito sa Tagalog, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen. So tayo kumilala sa Diyos at tayo ay naging anak ng Diyos dahil inibig natin ang Diyos. Amen. Minahal natin siya. Amen. Doon nagkaroon ng ugat o nagsimula, sumibol ang ating relasyon sa ating Panginoon dahil
nung kinilala natin siya, minahal na natin siya. Amen. Bagamat siya ang una pa rin talagang nagmahal sa atin. Amen. Kasi yun ang naging pundasyon ng ating pagkilala sa Kanya. Minahal natin ang ating Lord. Ang sabi nga ng verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Mismo ang karakteristik ng Lord, siya ay pag-ibig eh. God is love. Amen. Ang hindi daw umiibig ay hindi kumikilala sa Lord. Amen. Kaya yung ating mga kapatiran, lagi nating na-express that we love them. We love you with the love of the Lord. Amen. Ating ba sinasabihan ng ating mga kapatid, ating mga anak sa pananampalataya, I love you with the love of the Lord. Amen. Mahal natin ang bawat isa sapagkat ang unang nagmahal sa atin ay ang ating Panginoon. Amen. Pundasyon natin, that is the very foundation of love. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig at ulitin ko yung pagbasa. Sabi, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Tayo na mga kumikilala sa ating Panginoon, pinaka-pundasyon natin is yung love. Amen. Mahal natin, una ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Kaya isa yun sa ating core values talaga na laging ipinapaalala sa akin ng Lord. Love, loving God and loving people. Yun yung unang L ng life. 'Di ba? Kaya wag nating kalilimutan yun. Loving God above all else and then love. Ayun din ang utos sa atin ng Lord. Sinabi sa New Testament na yung 10 utos, inisa na lang yun eh. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi yan dun sa una natin binasa, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So we express the love with one another. Bawat isa tayo ay nagmamahalan. Amen? Hindi tayo nagkakaroon ng anumang issue o anumang problema, kundi kailangan yung pagmamahal na andun pa rin lagi. Bagamat merong mga pagtuturo o meron mga pagkukorek sa atin, pero ayun ay dahil mahal ko kayo, mahal kayo ng mga nagtuturo sa inyo. Amen? Praise God. So ang ating foundation sa ating Lord is love. Amen? The very foundation ay ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Sinabi yon sa 1 John 4:7-9. So ano ba yung mga karakteristik, the love that lasts, na nagmumula sa ating Panginoon? Sinabi natin sa ating title, the love that lasts, the unfailing love of the Lord. So ano yung karakteristik? Unang-unang pag-ibig ng Lord is the love that forgives. Ang pag-ibig ng Lord ay pag-ibig na nagpapatawad. Ayan, yan yung pag-ibig na nananatili. Pag marunong kang magpatawad, una, pinatawad tayo ng Diyos, pero sa atin, tayo ay matuto ding magpatawad. Amen? Sa ating kapwa naman. Sabi nga nung ating binasa ng ano sabi dito? Colossians chapter 3 verse 12. Sa Tagalog uli, Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 14. Sabi dito, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen. Bagamat tayo may mga differences, pero ang tayo pinag-iisa ng Lord dahil sa pag-ibig niya. Amen? So, naandito yung binanggit ang bawat isang karakteristik dito na dapat daw tayo ay maging mahabagin, compassionate, naandun sa ating heart. Dapat tayo ay mabait, kasama na yon, mabait.
Amen? Character check. Mapagpakumbaba, yung humility na andun sa atin. Mahinahon, tayo ba ay calm, mahinahon, at mapagtiis? Meron ba tayong patience? Amen? Kasi tayo mga anak ng Lord, kailangan itong mga karakteristik na ito ay makita daw sa atin. Kasi tayo ay pinili ng Lord, tayo ay minahal niya, at pinili para sa Kanya. Amen. Makikita natin ang mga karakteristik na ito, kagaya ng ating ni Lord Jesus. Amen. Na andun din ang pagpapapasensya sa isa't isa, at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Amen? So, kung sabi nga doon sa katuroan ni Pastora Eli, sabi, love your enemies. Na kung meron mang hindi pagkakaunawaan, ay matuto tayong magpatawad. Amen. So, yun ang characteristic of love, the love that forgives. Ayun ang una. Amen? Kasi una daw tayong pinatawad ni Lord, so tinuturuan tayo ng Lord na magpatawad din sa mga napagkakasalahan natin or sila man ay nagkasala sa atin. Kumbaga ay vice versa, tayo ay pinapatawad at tayo ay nagpapatawad din. Amen? So, ang foundation talaga is love. Amen? Love that forgives. Napakahalaga noon. Kasi tayo mga anak na ng Lord. Amen? Nakukuha natin yon. So, yun yung love that lasts. Kaya magiging maayos ang relasyon natin sa ating kapwa, relasyon natin sa ating mga kapatid, dahil natuto tayong magpatawad. Amen. Kasi pagka hindi, ay anong mangyayari? Magkakaroon ng gap. Totoo po yun. Bagamat ikaw ay umiimik, pero minsan meron kang saloobin. Mahirap po yun. May saloobin ka na, ay, ganyan ka naman. So, sabi nga ni Bishop kanina sa katuruan, yung legacy, ay forget the past. Amen. Sabi ni Bishop, forget the past. Yung mga kamalian natin ay limutin na natin. At simulan natin. It starts with ourselves. Sabing ganun ng katuruan kanina. Na tayo sa ating sarili ay magsimula. Lagi tayong binibigyan ng Lord ng chance to start again. Amen? Mag-move on ng panibago. Amen. Kasi napakahalaga noon na love, the love that forgives. Na ang puso natin, lagi nating turuan na magpatawad. Amen. Kung mayroon mang merong action na hindi naging maganda para sa atin, so forget it. Mga maliliit na bagay, wag na nating palakihin, mga kaunting tampuhan, wag na nating intindihin at palakihin pa yun. Kundi, ang itinuturo sa atin ng Lord ay magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Pinatawad tayo ni Lord. Tayo'y tao lamang. Amen. So, kailangan matuto din tayong magpatawad. Amen. So, minsan sinasabi natin, ay, pinatawad ko na siya pero hindi ko malilimutan yung ginawa niya. So, kasama sa pagpapatawad ay yung kalimutan na. Forget the past. Amen. Kaya kalimutan na. Amen. Hallelujah. So, the love that forgives ay napakahalaga. Characteristic ng ating Lord. Siya ang unang nagpatawad sa atin. Sa ating mga kasalanan. Napakalaki ng ating mga kasalanan kung tutuusin. Pero ang Lord, dahil mahal tayo ng ating Panginoon, pinatawad niya tayo. Praise God. So, ano yung pangalawa? So, yun yung love that forgives. Ang dami pa nating masasabi o ma-meditate about forgiveness na ibinigay sa atin ng Lord. Hallelujah. Kaya, love that forgives. Matututin tayong magpatawad. Pangalawa, characteristic ng Lord is the love that gives. Ang pagmamahal ng Lord, siya ang unang nagbigay. He is the first giver. Amen. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave. He gave. Nagbigay siya. For God so loved. Ano ang katibayan o proof ng pagmamahal ni Lord? He gave. Love that gives.
Kasi you cannot love without giving. Amen. You can give without loving, but you cannot love without giving. Amen. Nakuha natin yun. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Amen. Ano yung pagmamahal at paano mo mapapakita yung pagmamahal mo. Unang-una, i-meditate muna natin tong John 3:16. Ipinakita, sabi, God demonstrate His own love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? God is the first giver. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. So, ipinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal. Hindi lang sinabi, doon sa una nating sinabi ng Malakay chapter 1 verse 2, I have loved you. Sabi ni Lord, I love you. The love that He proclaimed, the love that He declares na kanyang bibig, dito sa love that gives, the love that He demonstrates. Amen. Yung pagmamahal, ito ay may kasamang paggawa. Amen. Anong ginagawa natin pag mahal natin ng isang tao? Amen. Di ba? Binibigyan natin, pinagpe-pray natin, meron tayong ginagawa. Amen. God is the number one giver. Amen. Ganun din, hindi lang ito sa sinasabi natin sa giving, ng tithes and offering, kundi yung love that gives, nagbibigay ka ng iyong attention, nagbibigay ka ng time sa isang tao. Unang-una, mahal mo si Lord, nagbibigay ka ng time, nagdi-devotion ka, nagpe-pray ka sa Kanya. So, a love that gives. Gayon din ang Lord sa atin. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil mahal na mahal niya tayo. May demonstration ang Kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Yung action ng Lord. Amen? Napakahalaga nun. So tayo din, di lang tayo nagsasabi ng I love you with the love of the Lord, kundi meron tayong ginagawa sa ating mga kapatid. Unang-una, pag nahingi ng prayer, kapatid, ipag-pray mo naman ako. So, be generous to give your prayer, para sa Kanya. Pag-pray natin siya, at totohanan bang pinagpe-pray natin? Pagka may nagsabi sa atin ng, pag-pray mo naman ako, totoo bang pinagpe-pray natin? O sasabihin lang natin, sige. Pero yung totoo, kung talagang mahal mo siya, ipagpe-pray natin sila. Amen? So, ayun ay demonstration na mahal natin sila. Amen? The love that gives. Pangatlo, na karakteristik, napakarami nito. Tatlo lang uli ang aking kinuha. Kasi ay kulang ating time pagka lahat ng karakteristik ng love. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 13, yung about love, ang daming karakteristik doon. Pero pinili ko lang ito na karakteristik. Okay, number 3, una, love that sabi doon, love that forgives. Amen. Love that gives. At number 3 is the love that endures. Yan. Love that endures. Ang sabi sa 1 Corinthians 13, verse 7 to 8, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where they are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. And now, these three remain. Ang sabi ng verse 13, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Meron daw tatlo na maiiwan sa ating pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, the greatest of these is love.
Kasi sabi doon sa susunod na talata, mawawala ang ating pag-asa, mawawala ang ating pananampalataya pag tayo kasama na natin si Lord, pero ang mananatili ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Ayun ang mananatili. Praise God. So, love that endures. Ano? Yung pag sinabing endures ay magpakailanman. Amen? O mananatili din. Amen? Sabing gano'n. It always protects. Ano ba characteristic ng endurance? Amen? Merong protection. Ay, patuloy na nagtitiwala sa Lord. Amen? Always hope. Merong pag-asa. Always persevere. Nagpupursigi tayo. Amen? Kasi love never fails. Ang sabing gano'n. Where there are prophecies, they will cease. Mahihinto daw ang mga bagay, yung mga hula, yung mga prophecies, mawawala ng lahat ng yan. Kahit yung mga tongues, where there are tongues, yung speaking of tongues, ang binabanggit dito, they will be still, mawawala din. Yung knowledge, it will pass away. Pero yung pagmamahal, nagmumula sa puso, ay yun ang greatest na mananatili magpakailanman. Amen? Kasi dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ko kanina, siya ang una. Yung pag-ibig ni Lord is the love that endures. Amen? Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nga tayo nagbayad Amen? Hindi tayo nagbayad, hindi natin pinagtrabahuhan para mahalin tayo ng Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Hesus ang nagbayad at nagtrabaho para matanggap natin yung pagmamahal na yon. Amen? At nakatitiyak tayo na mananatili itong pagmamahal na ito sa atin magpakailanman. Meron akong isang story. Ayan, ang ganda ng story ito. Ito ay love story. Meron daw isang matandang babae na nagkwento tungkol sa kanyang asawa. Yan, handa na ba ang bawat isa sa kwento? Hindi ito kwentong kutsero, kundi ito true story, true love story. Amen. Ito'y matagal na, 2013 pa na story. Meron daw isang matandang babae na nagkwento tungkol sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay napaka-sweet sa kanya, na si Juan, si John. Sila ay kasal ng 46 years na. At tuwing Valentine's Day ay nakaka-receive yung matandang babae ng flower mula sa kanyang asawa. 46 years silang kasal na, anniversary, pero they see to it ng lalaki na every Valentine's Day ay makaka-receive ng flower yung kanyang asawa. At yun ay gustong-gusto ng kanyang asawa. At ang kanyang laging note doon sa yung kanyang simple word doon sa flower na gift niya sa kanyang asawa ang kanyang nakalagay doon my love for you grows. Yan. Lagi daw lumalago ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Pero dumating ang sandali na yung kanyang asawang lalaki ay namatay na. Namatay na. Pero nung dumating ang Valentine's Day, siya ay nagsosolo na yung matandang babae. Pero siya ay nagtaka dahil meron daw florist na nag-deliver sa kanya ng bulaklak. Yan, nag-deliver. So, sabing ganun, ay kanino galing to? Wala na naman yung aking mister. Pero meron siyang nabasang note doon sa flower na my love for you is eternal. So, nagulat yung babaeng matanda. Tinanong niya yung florist, ang aking mister, ang aking asawa ay patay na. Bakit siya magpapadala pa ng bulaklak? Ang nagpaliwanag yung florist, yung nagtitinda ng bulaklak, sabi, yung bago po mamatay ang inyong asawa, ay binayaran na po niya yung mga taon na every Valentine's Day ay padadalhan namin kayo ng bulaklak. Napaiyak po yung matandang babae
dahil na-touch siya, na my love for you is eternal. Pang walang hanggan. Kahit patay na siya, ay ipinadadama pa rin ng matandang lalaki ang kanyang pagmamahal. Amen? So, nakakakilig ang love story na ito. Kaya every Valentine's, nakaka-receive pa rin yung matandang babae ng flower from her husband na namayapa na. So, yun ang ibinilin, huling habilin. Yung legacy, yun yung legacy na lagi niyang naaalala sa kanyang asawa at hanggang sa kasalukuyan, kung siya man ay buhay pa, nakaka-receive pa rin siya ng bulaklak. So nakakakilig yung story, pero ang story ni Lord hindi nakakakilig, nakakanginig. Amen, nakakanginig. Bakit? Kasi ay grabe ang pagmamahal ni Lord sa atin. Amen? The love of God makes us tremble, ang sabi dito. Kapag na-realize natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay eternal din, hindi kumukupas, hindi nababawasan, hindi nauubos, hindi naluluma. Amen? At hindi nagbabago. Sinabi nga ng Lord, siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. At ito'y mananatili, hindi namamatay. Amen? Kagaya nung sa lalaki na bagamat siya'y namatay. So, ginagarantiya ng ating Panginoon sa kanyang mga salita na ang paghibig niya sa atin ay mananatili pa rin. Amen. Kung yung lalaki ay binabayaran na sa atin din, tayo ay, ang pagmamahal ni Lord ay prepaid din sa atin. Amen? It makes us tremble kasi na-realize natin na ang laki ng parusa ng Diyos sa atin kung tayo ay mga makasalanan pa noong una. Diba? Sinabi yun sa Bible na subalit yung laki ng pag-ibig ng Lord sa atin ay inako ng pinaranas ng Diyos sa atin nung inako ni Jesus Christ na tayo tubusin. Na bagamat tayo ay unworthy, ay ipinaranas pa rin ng Lord ang pagmamahal sa atin. Tayo pinatawad at tayo muli ay minahal ng ating Lord. Amen? Sabi nga, pinili tayo ng Lord. Amen? Pinili ka ng Diyos kung bakit ikaw ay belong sa pamilying ito. Amen? Tayo ay pinili. Hindi ka unchosen, sabi nga. Pinili ka niya, minahal ka niya, hindi dahil sa ginawa mo o sa ginawa natin, kundi, sabi dito, dahil mabuti ang ating Panginoon. Dahil yung pag-ibig niya ay napakalaki para sa atin. Amen? So, wag daw nating iisipin na sa pamagitan ng ating mga kasalanan ay mababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga, ito ay, pero wag naman nating aabusuhin, kagaya ng sinasabi nga yung mga teaching ng about grace, nagiging license ang grace para tayo ma-immune sa ating mga kasalanan, So maging aware din tayo na ayaw ng Lord ng kasalanan, pero mahal tayo ng ating Panginoon. Tayo ay weak, tayo ay mga tao, nagkakasala, pero tayo ay laging nagpapalinis sa ating Panginoon. Amen? We always go back to the Lord at sinasabi natin, Lord, kung ano man yung ating mga nagawang kasalanan, patawarin tayo at tayo linisin sa lahat ng ating mga kalikuan. At sa gayon, nagiging maayos muli yung ating relasyon sa ating Panginoon. At patuloy nating nadadama ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Kasi sabi nga ay, napakasarap namnamin yung pag-ibig ng Lord sa atin. Amen? Habang minemeditate ko nga yung tinuro ng ating speaker, nung last Sunday, yung pag-ibig ng Lord sa atin. Amen? Yung 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 breaking new grounds, yung grounds, yung puso natin, bine-break ng ating Panginoon. At pinadadaman niya kung gaano siya, yung pagmamahal niya, nadaramdaman natin. So, yung pag-ibig ni Lord, yan ang sagot sa lahat ng ating kailangan. Amen? Christ's love is always the answer. The love that lasts and the love that is eternal. Amen? Yung love, sabi, the love that lasts, yung una? The love that forgives, the love that gives, and the love that endures.
Yung tatlong yun yung aking napili sa karakteristik ng Lord na napakaganda. Na bagamat napakarami pa ng karakteristik ng pag-ibig ni Lord, yung tatlong bagay na ito ang nag-quicken sa aking heart na talagang ang Lord, grabe ang pagmamahal sa atin. Amen? Dito sa sinabi niya ng His love endures. Amen? Mananatili magpakailanman. Ano sabi dito sa 1 Corinthians 13, 7-8? Love never fails. Amen? It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. So iyan ang karakteristik ng pag-ibig natin sa Lord. Amen? At maging ang pag-ibig niya sa atin. Love, it always protects and always trusts. Tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Lord na yung ating pananampalataya, pinakapundasyon natin na ang Lord, tayo mahal na mahal. Amen? Mahal natin siya pero higit pa ang pagmamahal ni Lord para sa atin. Amen. At yan yung ating pag-asa. It always hope, always perseveres. Amen. So, napaka-great ng pagmamahal ng Lord sa atin. Amen. So, kung ating patuloy na i-meditate ang pag-ibig ng Diyos, ito yung laging sagot sa atin. Ano po? Nadakila ang pagmamahal ng Lord sa atin. Amen po ba? So, napakaganda. Amen. Ng meditation natin ngayon. Bagamat tayo ay nasa last Sunday o last week na ng month of February. Patuloy pa rin, kasi sabi ko nga, araw-araw naman ay araw ng mga puso. So, ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Anumang buwan ng ating dinadaanan, laging ang pag-ibig ng Diyos ay sariwa para sa atin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. Nawa ay mag-quicken sa ating heart. At ating laging i-renew yung love ng Lord sa atin. Kasi, di ba, lagi nating nararanasan ang pag-ibig ni Lord araw-araw in our daily lives ay nadadama natin ang pag-ibig ni Lord. Amen? Amen. Ipinadadama sa atin ang pagmamahal ni Lord. Kaya tayo may mga buhay na patutuo sa atin, naranasan natin. Kasi ang Diyos ay nagpaparanas Hindi lamang nalaman natin ang istorya ng ating Panginoon, but yung mismong buhay ng Panginoon ay nararanasan natin. Kung paano siya kumilos sa buhay natin, ito ay naitetestify natin. Nadama natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? So, ganun kumilos ang ating Panginoon. Amen. Kaya purihin ang Panginoon at tayo ay muli ay magpasalamat sa ating Lord sa kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Hallelujah, God. Lord, maraming pong salamat sapagkat patuloy naming nadadama ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig na wagas sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa mga buwang ito, Panginoon, yung pagmamahal mo na dakila, Panginoon, patuloy naming itong inaalala sa amin pong mga buhay. Hallelujah. Yung dakilang pagmamahal mo, kung paanong inialay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin, kami ay muli manumbalik sa iyo at maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ipinaranas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa sa Lord, sa group ng LSPU, Panginoon. Ikaw po ay patuloy na mangusap, manguna at mag-speak ka sa kanilang mga puso, Panginoon, kung paanong ginawa mo ang pagliligtas sa kanila, ipadama mo din ang pagmamahal at pag-ibig mo sa kanila. Salamat po ng marami, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, ikaw ang tumutugon pa rin sa bawat panalangin ng iyong mga anak. Lord, sa kanilang mga dinadaanan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, O God, another semester, Panginoon. Lord, sasamahan mo pa rin sila, Panginoon. Hallelujah, God. More of you, Panginoon. More from you, O God. Ang iparanas mo sa kanila, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, ang katagumpayan na inaangkin na namin, Panginoon, sa mga kanilang susuungin sa kanilang pag-aaral, O God. Lord, ikaw ang kasama nila, Panginoon. Your wisdom be upon them, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy naming dadakilain at pupurihin. This is our prayers in Jesus' mighty name. Amen and amen, amen.
Amen. Ayan, thank you po, Pastora Susan, sa napakagandang salita po ng Lord ngayong gabi. Ayan, thank you po, Pastora. God bless. At tayo dadaan po nun sa reflection. Ayan, anuhin ko lang yung mag-recap lang ako dun sa nabanggit ni Pastora na yun, the love that lasts. So, yung characteristic ng love ng Lord, may tatlong nabanggit si Pastora. Yung the love that forgives. So, yung calm, yung patient, yung mapagpakumbaba, at yun, yung sabi nabanggit din ni Pastora na forget the past. So, number 2, the love that gives. Yan, so ang ating pong Panginoong Diyos yung our first giver. So, sabi nga po ni Pastor kanina, pwede ka magbigay ng walang pagmamahal pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi nagbibigay. And yung last, the love that endures. So it always protects, always trusts, always hopes, and always persevere. Ayan, alam ko, ang bawat isa is maraming na-receive ngayong gabi. So yan, wait lang, tingnan ko lang yung ating room. Yan. So unahin na natin, Ateng, Elisha, ano yung na-receive mo ngayong gabi? So, pwede pong mag-chat if hindi kayo Ayun. Yun sa akin yung love that forgives. Yun. Na kung tunay nga tayo nagmamahal, dapat magpapatawad tayo. Yun. In Jesus' name na magawa. Yun. Yan. Si Ate Jasmine. Sige, baka nag-chat si Ate Jasmine. Si Ate Jenny. Yung sa akin po is yung point number 2, yung a love that gives po. Na andun po na kung tunay po tayo nagmamahal sa Lord, andun na bibigyan po natin ng Lord ng quality time po. Amen. Ayan. Next natin ay si Kuya Kirby. Sa akin po yung love ng Lord is eternal. Ayan. Si Boss OJ. Ayan. Si Kuya Matthew. Ayan. Nag-chat si Kuya Matthew. Si Kuya Danos. Love never fails po. Parang love conquers all. So, parang, pero ang pinaka dyan, yung love ng Lord sa ating lahat. It conquers everything na nangyayari sa atin, positive man, negative. Yun. Ayan. Ang next natin ay, ayan, nag-ano si... Ayan, nag-chat din si Ate Pami. Ayan, sige, basahin ko yung mga nag-chat. Ayan, si Mami Aya. Ayan, ang sa akin po, I love that endures po. Ayan, si Ate Jasmine ay, hello po, sa akin po ay yung pag-ibig na ating nadarama ay isang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Let's remember to thank God for His unconditional love. Let's choose to love like God loves us unconditionally and without expectation of return. And lagi po natin tandaan din itong verse po na ito, we love because He first loved us. Yan, praise the Lord. And sabi ni Kuya Matthew, mahal po tayo ni God. Kung si Lord po ay nagpapatawad, dapat tayo din po. Amen. At si Ate Pam, yung akin po ay yung true love na pagpapakumbaba, di natin need maging ma-pride. Ako po, personally, since may nagagawa naman po akong pagkakamali. Ayan, masasagot si Kuya Dano, masasagot na natin yung tanong sa Youth Life Service na what is love for you? Ayan, tama po Kuya Dano. Ayan, maraming salamat po Pastora Susan sa word ng Lord ngayong gabi. Na Amen. Lord. Lord po. So sa akin po yung the love that forgives din talaga. So pinatawad lang tayo ng Lord, so matuto po tayong magpatawad. Ayan, thank you po. Thank you po sa ating pastora and thank you po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na po sa ating games. Ayan, so may pa-sponsor po ulit si Kuya D. So dalawa daw po ang mananalo ngayon ng 250. Ayan, thank you so much po Kuya D sa pa-sponsor sa ating mga mananalo ngayong gabi. So yan, tinatawagan ko na si Ate Jazz para po sa ating games ngayong gabi. Hi Ate Jazz!
Ayan, hello po. Games na po tayo. So, madali lang po ito para masagot nyo po, masagot nyo po agad. Ayan, para, bali ito po ay sobrang gamit na gamit na. Ayan. Gibberish po siya. So, ang category po is place. Ayan. So, first word po is, ayan. Place po yan. Place po yung category natin. Mabilis lang po to. 6 lang po ito. Ayan. So, nauna po sa akin. Hindi po kumpaw. Ayan. Nauna po sa akin si Kuya Kirby. Ayan, 1 point po kay Kuya Kirby. Ayan. Second po, wala na pong hahabol. Ayan. Tama po. Ayan, tama po si Ate Alicia. Nauna po si Ate Alicia. So, 1 point din po kay Ate Alicia. Second po, tama po, BTS. Andun po ang Korea. Ayan. Kalipang, ayan, ilan na ba to? 1, 2, 3. Ayan, pang 3. Una po, ayan. So, nauna po ay si Ate Ruth. Yan, 1 point kay Ate Ruth. Puro tigo 1 point. So, ayan. Pang 4 po is, bali 1 point po kay Ate Kirby, 1 point kay Ate Jenny, at 1 point kay Ate Alicia. So, pang-4 po. Ayan, nauna. Nauna si Kuya Roldan. Ayan, 1 point din po kay Kuya Roldan. Tigwa 1 point na po si Ate Jenny, si Kuya Kirby, si Ate Alicia at si Kuya Roldan. So, yan, pang 5th na. Puro pwede po ba maghati-hati na lang sila sa price? Ay, oo nga. Oo nga. Mali palang spelling. Yun, H, opo, H nga po. Yun. Yan. So, yan, wrong spelling, wrong daw po. Ayan. So, si Kuya Roy po, si Kuya Ivan. Ayan, 1 point po. Kay Mami Aya. Sige, 1 point po kay Mami Aya. Hello po. And, yun, pang 5th na po to. Puro tigwa 1 point. Ayan. Ayan, sige, wala nang hahabol. So,
Tama po si Ate Jenny. Nauna si Ate Jenny. So, 2 points na po kay Ate Jenny, 1 point kay Kuya Ivan, 1 point kay Ate Jenny, 1 point kay Ate Alicia at kay Kuya Kurt. So, ayan. Bali, last na po ito. Ina. Alam, may tie po. Paano ba yon? Ayan. Tie si si Ate Alicia, tsaka si Ate Jenny. 2 points sila. Ayan. And dalawa naman ang mananalo, Jazz. Ay, okay po. Sige po. Ayan. Si Ate Alicia po, tsaka si Ate Jenny. Congrats po. Thank you. Ayan. Thank you po. Kuya Kirby. Sige po, let's pray po. Yes, Lord God, Hallelujah, Father God, Heavenly Father, Lord, thank you po sa word na na-receive ng bawat isa. Lord God, salamat sa iyong lingkod na ginamit mo, Panginoon. And Lord, sa gabing pong ito, Lord God, alam ko, hindi lang hindi lang lumabas sa aming tenga, Lord God, bagkus tumanim po ito sa aming puso't isipan, Lord God. And Lord, salamat, Panginoon, sa eternal love mo, Panginoon, sa bawat isa. And proclaim the victory upon this prayer. In Christ Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Thank you. God bless po. Sa ating lahat. Thank you po.